Natapos po ng mapayapa ang peace rally ng Iglesia ni Cristo. At ang presidente pa rin po natin hanggang ngayon ay si Bongbong Marcos. Nakita nyo the whole day, may mga DDS pa rin na nakikisawsaw sa event ng Iglesia ni Cristo. May mga nagpo-comment, natutuloy daw ng Malacanang ang nasa rally ng INC at siguradong mapapabagsak si Bangag. Pero again, natapos po yung rally ng mapayapa at wala pong nangyaring pagpapalit ng presidente. May mga nagyabang pa rin at ang sabi, ayan INC pa lang yan. Wala pa dyan yung mga members ng KOJC. Para bang naninigurado ang mga KOJC na papanig sa kanila ang Iglesia ni Cristo? Papayag naman kaya ang mga manalo at makipag-partnership kay Kibuloy? Ang tanong ko dyan, magtagumpay naman kaya ang Iglesia ni Cristo sa ginawa nilang peace rally na ang gusto nila ay pagkakaisa at katahimikan? Paano naman po tayo magkakaroon ng pagkakaisa kung ang grupo ng mga Duterte, led by former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte, ang hindi nakikiisa? Ano ba ang gusto nila mangyari? Si President Marcos pa ang bababa sa level nila para makipagkaisa? Hindi ba dapat sila ang makipagkaisa sa leader ng bansa na ang leader na yan ay si Bongbong Marcos? Pero parang ang gusto nila ay ang presidente pa ang yuyuko sa kanila para makipagkaisa. Hindi naman yata dapat yon. So hihintayin ko kung magkakaroon ng katuparan itong peace rally ng Iglesia ni Cristo para pag-isahin ang bansa. Dahil sabi ko nga sa inyo, hanggat ang grupo mismo ng mga Duterte ang ayaw makipagkaisa, ang ginawa ng Iglesia ni Cristo kanina is an exercise in futility. Yes, naipakita nila yung kanilang puwersa. Pero, kailangan pa bang ipakita ang puwersa ng INC? Kilala na po natin sila. Mapapabilib ka talaga pagdating sa pagkakaisa ng mga Iglesia ni Cristo. Kilalang kilala po sila dyan pagdating sa pagkakaisa. So, kung hindi magtatagumpay ang kanilang layunin na pagkaisahin ang buong Pilipinas, ano pa ang naging saysay ng kanilang rally kanina? At totoo bang naging peace rally lang ito? Or nagkaroon ng halong political rally? Sabi po kasi dito sa mga comments, sagot sa tanong na peace rally or political rally? Ang sagot, pareho. Peace rally dahil dumating ng mapayapa, umuwi ng mapayapa, at bigo ang mga DDS sa inaasam na mitsa ng people power. Political rally dahil pinayagan ang mga DDS vloggers, senators, and DDS big shots na makilahok at magsalita ng depensa kay Sara at patama sa PBBM administration. Taliwas sa sinabi ng INC na walang DDS na makikisawsaw. Busy ako kasi kanina kaya hindi ko napanood itong rally ng INC. Pero time and again, sumisilip po ako sa kaganapan nila. Natsyempohan ko pa na nakita ko si Marcoleta na nasa taas ng stage. So nagtanong din ako, akala ko walang bahid politika. Ang daming pwedeng magsalita na mga miyembro ng INC, yung mga big shots nila, yung mga leaders nila. Bakit si Marcoleta na alam natin na isang politiko? At alam natin na meron siyang kinikilingan. Well, tanong ko lang naman yun. Kasi para sa akin, hindi na sana siya pinagsalita. Dahil again, marami namang mga taga-INC ang pwedeng tumayo sa harap ng stage at magsalita. Bakit si Marcoleta pa? Tapos may nakita ko mga pictures na nandoon si Senator Bato de la Rosa at si Senator Robin Padilla. Sa bagay, alangan naman ipagtabuyan ng INC si Padilla at si de la Rosa kung sila man ay umattend doon sa rally. Hindi nga sila nagsalita on stage, nagpakita naman sila doon. Bakit? Anong ganap? Anong intensyon? Para ipakita sa taong bayan na ang rally na yan ng INC ay sumusuporta kay Sara Duterte? Oo nga pala, hindi ba kasabay ng rally ng INC yung Walk for Sara? Meron akong nakitang video na may mga naglalakad nga. Ano na mga DDS? Ganyan din si Jay Sonsa doon sa kanyang post. Nagsisidatingan na sila, lulan ng mga bus, van, tren, barko, eroplano, mahigit 5 milyong Pilipino ang inaasahang lalahok sa pambansang rally laban sa impeachment.
at para sa pambansang kapayapaan. Pero kanina, sa mga placards na dala-dala ng mga INC members, may nabasa ba kayong no to impeachment? Ilan po sa mga nabasa kong placard na dala-dala ng mga miyembro ng INC? Unahin ang bayan, wag bangayan. Sino po ba ang nakikipagbangayan sa gobyerno natin? Sino ba ang nag-umpisa ng bangayan? Hindi ba ang mga Duterte? Hindi ba si Sara Duterte? Isa pa, magkaisa para tumatag ang bansa. Paano nga po magkakaroon ng pagkakaisa kung si Sara Duterte mismo ayaw? Hindi ba sabi pa niya na hindi siya magpapatawad? So, paano makakaasa ang INC na magkakaroon ng pagkakaisa kung yung kabilang kampo hindi magpapatawad? At siya pa talaga ang may gana magsalita ng hindi siya magpapatawad, ha? Ikaw sa tingin mo, VP Sara, mapapatawad ka ba ng mas nakararaming Pilipino sa ginawa mong hindi pagsagot kung saan mo dinala ang pera ng bayan? Sabi pa dito, magkaisa, wag mang-isa. Sino ba ang gustong mang-isa? Sino ba ang gustong palitan si Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte? Peace for the Philippines, sabi pa. Uulitin ko na naman ba yun? Hindi po tayo magkakaroon ng katahimikan ng peace hanggat andyan ang mga Duterte. Na imbis na pagkakaisa ang kanilang isinusulong, pagkakawatak-watak po ang nakikita natin na ginagawa nila. Isa pa, problema'y lutasin, huwag palakihin. Sino ba ang problema ngayon ng bansa? Hindi ba ang mga Duterte? At sino ba ang nagsimula ng gulong nararanasan natin ngayon? Hindi ba ang mga Duterte? Simula pa nung kampanya na ipinakalat ni Rodrigo Duterte na mayroong presidential na nagko-cocaine, na imbis na tumulong lutasin ang mga problema ng bansa, sila pa ang nagiging problema. At ang huli, bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Sino ba ang nagmimithi o nagnanais na palitan si President Bongbong Marcos? At tuwang-tuwa si VP Sara sa nangyaring INC rally dahil para sa kanya, maliligtas siya sa impeachment. At ang kanyang statement nga rito, taos-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Mapapalukhos-talking ka na lang talaga kapag si Sara Duterte ang nagsalita. Makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa. And yet, ikaw na nagsasalita nito ay hindi nakikiisa. Pruweba, bakit magkakaroon ng Walk for Sara? At bakit isasabay nila sa INC rally? At binati mo ang INC sa kanilang tanging hangad ng kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung kayo mismo ang nag-uumpisa ng gulo? Kayo at ang mga vloggers ninyo, ang mga aliporis ninyo, ang mga takapagsalita ninyo, tapos the nerve na hihingi kayo ng kapayapaan? Message naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, I would like to thank Ka Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, not waste of government resources, not self-serving schemes, not divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve our people. Nako, hindi ba patama sa kanila itong sinabi ni dating Pangulo? Katahimikan, peace, yun daw ang kailangan ng ating bansa in these critical times. Hindi daw yung impeachment, hindi yung waste of government resources, hindi yung self-serving schemes. Sino ba ang mga may self-serving schemes dyan? Yung gustong paalisin si Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Hindi ba self-serving yon? Kaya nyo sinisiraan ang gobyerno? Gusto nyo ibagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos para ano? Para iyo po si Sara Duterte. Talk about self-serving. Not divisive actions. Again, sino ang gumagawa ng mga divisive actions? So makikita po natin, lahat ng sinasabi ng mag-amang ito ay bumabalik lang sa kanila. Kanino nag-umpisa ang divisiveness ng bansa ngayon? Tapos sasabihin niya, we must unite. Kasi ang gusto niyong unite na yan, ay ang presidente pa ng Pilipinas ang bababa sa level ninyo.
ang susunod sa gusto nyo mangyari. Hindi naman yata dapat ganun na mangyari. Tapos na ang termino ni Rodrigo Duterte. Pero sa mga kinikilos nila, parang ang gusto na mangyari, si President Bongbong Marcos ang dapat yumuko at sumunod sa lahat ng gusto nilang mangyari sa bansang ito. So paano mangyayari yung we must move forward as one kung kayo ay hindi nakikiisa? So ang tanong dyan, nagtagumpay ba ang INC rally? Oo naman. Dahil nakita naman natin talaga ang gusto nilang ipakita, yung puwersa ng INC. Na kung tutuusin talaga, hindi na po nila kailangan magpakita ng ganyang lakas at puwersa dahil alam po natin lahat na kapag pinag-usapan ang INC, pagkakaisa po ang meron sila. Na sana lahat tayo ay meron. Kaya lang itong mga nakikisawsaw na mga DDS na para bang gustong ipangalandakan na INC lang sapat na para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Tandaan po natin, sa rally ngayon, ilang milyon po ang nakita natin all over the Philippines na sumali sa kanilang peace rally. Pero wag din po natin kakalimutan, ilang milyon na po ba ang mga Pilipino? Meron kasi mga ibang DDS dyan na gustong palabasin na ang Iglesia ni Cristo ang nagpapatakbo ng bansa. Sinabi na nga po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ang kanilang rally ngayon ay hindi po political. Although sinabi nga po sa comment section na may mga politiko pa rin na pinayagan sumali sa kanilang rally. But then again, tulad ng sinabi ko kanina, alangan naman palayasin nila si Bato de la Rosa at si Robin Padilla. Pero ang para sa akin lang, hindi na sana pinagsalita si Marcoleta. At ito sana si Bato de la Rosa at si Robin Padilla ay sumama doon sa Walk for Sara dahil iyon ang kanilang rally at wala silang kinalaman at hindi sila kailangan sa Iglesia ni Cristo rally. So sana magtagumpay ang hangarin ng Iglesia ni Cristo dahil lahat naman po tayo ang gusto natin ay kapayapaan, katahimikan at pagkakaisa. Hindi lang po Iglesia ni Cristo ang may hangarin yan. Lahat po tayo. Pero hindi po tayo magkakaroon ng pagkakaisa at katahimikan hanggat may mga puwersa na gustong pabagsakin si President Bongbong Marcos at iyo po ang gusto nilang pumalit sa Malacanang.